sa bukiling ngayon namamalas. Mamamayang pilit ginupo ng dahas, bawang nakatindig at may hawak na armas. Ang mga pasakin pilit na kinakalas, mapagsamantalay aalisan ng lakas. Dugong magsasakang dati ibinilig, sa iyong larangan daloy pa ay dinig. Sa panahong ito'y nagsisilbing bisig ng mga manggagawang siya ngayong may pinig. Sa bagong kilusan sa buong daigdig na siyang magpapatid ng kadena sa bisig. Masdan mo ang parang sa iyong paligid, lahat ay nariyan, anak ko papatid. At magandang gabi po sa lahat ng nakikinig sa atin dito lamang sa ating Radyo Migrante sa CHRY 105.5 FM, your leading source for diversity. Maaari nyo rin kami pakinggan sa www.chry.fm at i-click lamang ang Listen Live, Bell 5973, Rogers Digital Cable 945 o sa tunein.com sa inyong mga web browsers or sa mga smartphones. Ang makakasama po ninyong ngayong gabi ay inyong mga tagapaglingkod na si Rhea Gamana, Ish Cabanya, Mary Pareño, Louie Quiaño at Pet Cleto. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi po sa mga tagapakinig ng Radyo Migrante sa Canada, sa Pilipinas, sa lahat ng dako ng daigdig. Alright, kayo, bumati naman kayo. Mayong gabi sa tanan nga mga Ilonggo, dira nga nagapamati sa Radyo Migrante. Naimbag ni Rabiiyo amin. Magindeng. Oh, sorry. Oh, yeah. Mag-English na lang ako. Okay. Tagalog. So ngayong gabi po ay napaka-espesyal ng ating episode ngayong gabi sa Radyo Migrante dahil ngayong araw na ito, Setyembre 21, ngayon po ang ika-42 anibersaryo ng pagkakadeklara ng batas militar o tinatawag nating martial law sa ilalim ng diktadurang Ferdinand E. Marcos. Parang ganito yun. I, President Marcos, do hereby declares martial law. Never again. Aha. So mamaya po ating actually ngayon ay gugunitain natin ang ikalabing 42 no na komemoration ng martial law at makakasama po natin mamaya po ay si dating Colonel Dante Simbulan. Siya po ay dating naglingkod sa Armed Forces of the Philippines or AFP na napilitan pong umalis sa militar dahil sa pamamalakad at sistema ni dating Pangulong Marcos. Siya rin po ay dating detinidong politika sa kasagsagan ng nasabing rehimen at nagturo rin siya ng Political Science and Government sa University of the Philippines, Ateneo University, Meridional College at sa Philippine Military Academy. So mamaya po, ating pong tatahiin ang pagkakaugnay nito sa pagkahambog ng kasalukuyang administrasyong Aquino. Pero bago pang lahat, pumunta muna tayo sa ating mga pangunahing balita. Kaya Ate Mary, go ahead please. Okay, floods hit parts of Metro Manila as Tropical Storm Mario habagat bring heavy rain. Floods swamped parts of Metro Manila before dawn Friday following heavy rain from Tropical Storm Mario and the southwest monsoon, prompting the suspension of classes and government work in the capital and nearby provinces, as well as the suspension of bank clearing and trading at the stock exchange. Pag-asa, in its 5 a.m. advisory, said the combined effect of Mario and the southwest monsoon may bring moderate to heavy rains and thunderstorms over Metro Manila and the rest of Luzon, which may trigger flash floods and landslides. At 2:30 a.m., Pag-asa issued a yellow rainfall alert over Metro Manila, Cavite, Rizal, Laguna, Batangas, and Quezon Province. At 9 a.m., a red rainfall warning was issued as severe flooding is expected in Metro Manila, Rizal, Laguna, and Bulacan. In Manila, photos posted on Twitter by GMA News Victoria Tulat showed knee-high floods at TM Calao Street and gutter-deep floods at P. Burgos Avenue. Floods also swamped parts of Quezon City, including Mother Ignacia Street, where 3 vehicles were submerged in flood waters. Sa human rights naman po, human rights group iginiit ang katarungan para sa pagkamatay ng bilanggong politikal. From It's a Zelda news release. Kinondena ng grupong samahan ng ex-detainees laban sa detention o Zelda ang kamatayan ng bilanggong politikal na si Benny Barid sa New Bilibid Prison Maximum Security Compound sa Muntinlupa City.
alas 11 ng umaga noong Setyembre 18. Pananagutan ng gobyernong Aquino ang pagkamatay ni Benny Barid. Ang kamatayan ni Barid ay mukha ng butas militar sa kasalukuyang gobyernong Aquino. Ang kalupitan at kawalang katarungan ng gobyernong B.S. Aquino sa kabila ng kanilang sinasabing demokrasya, ngunit ang pagtatanggi ng mga karapatan mga bilanggong politikal para sa kanilang kalayaan, kagaya ni Barid na nagdusa at ikinamatay nito sa loob ng kulungan, ang pahayag ni Cristina Guevara, pangkalahatang kalihim ng hustisya. Sa loob ng 3 taon, nanatili si Barid sa New Bilibid Prisons Hospital, NBP, dahil sa malalang asthmatic bronchitis na may kasamang emphysema. Dahil hindi siya makatayong mag-isa, kinakailangan pa siyang iupo sa wheelchair. Ang kagaya niyang mga bilanggong politikal ang siyang tumutulong para sa pagkuha ng mga kailangan niyang medisina doon. Ang patuloy niyang pananatili sa Bilibid Prison ang lalong nagpalala ng kanyang karamdaman. Ipinagluksa naman ng bilanggong politikal sa loob ng NBP ang kamatayan ni Barid at hiningi sa gobyerno ang katarungan para sa kamatayan nito. Eksaktong 1 taon na ang nakalipas, namatay din sa loob ng Bilibid si Alson Alcantara, na isa ding bilanggong politikal dahil sa pneumonia, sepsis at malalang arrhythmia. Dinala lamang ito sa PGH o Philippine General Hospital nang ito ay makoma sa NBP Hospital. Gaano kadami pang mga bilanggong politikal ang magdurusa mula sa masahol at di makataong kalagayan sa loob ng bilanggon sa ating bansa. Gaano karami pa ang magdurusa gaya ng pinagdaanan nila Alison Alcantara at Benny Barid. Ayon kay Guevara na naaresto noong Hulyo 2006. Naakusahan si Barid sa kanya di umanong pagkakasangkot sa isang massacre na nangyari noong 2004. Hinostage ng mga militar ang kanyang anak upang mapwersa itong sumuko. Biktima si Barid ng mga gawa-gawang kaso na ang huli ay 3 counts ng habang buhay na pagkakakulong sa NBP Maximum Security Compound. Si Barid ay bilanggong politikal noong panahon ng diktadurang Marcos at nabigyan ng amnestiya ng dating Pangulong Corazon Aquino. Inaresto muli siya noong 2004 dahil sa subversion at illegal na pamagmayari ng mga armas. Napawalang saysayang kaso, ngunit napatay ang abogadong humawak sa kanyang kaso. At ang panghuling balita, General Palparan ibinalik sa kustodiya ng Philippine Army mula po ito sa Karapatan News Desk. Itinuturing ni B.S. Aquino na isang quote-unquote punishment ang paglilipat kay Palparan sa kustodiya ng Philippine Army kung saan 30 taon na malagi doon ang berdugong general at kung saan doon din niya sinanay ang kanyang mga tauhan bilang bahagi ng Oplan Bayanihan. Iginigiit ni B.S. Aquino na iniimbestigahan ng kanyang rehimen ang mga paglabag sa mga karapatang pantao at ipinagyayabang ang pagkaaresto kay General Palparan na parang bagang ang gobyerno ang nanguna para sa pagsasampa ng mga kaso laban sa itinuturing na berdugo ayon kay Cristina Palabay, pangkalahatang kalihim ng karapatan. Ayon kay Palabay, ang back to barracks policy ng gobyernong Aquino para sa mga human rights violators na karamihan ay sa Armed Forces of the Philippines ay pangkaraniwan na lamang sa gobyernong ito, kagaya din ng pagsikat at paglubog ng araw. Ang military barracks ang pinakaligtas na lugar para sa mga sundalo at militar na akusahang lumabag sa mga karapatang pantao. Hindi lamang ito nagsisilbing pangharang sa mga prosekusyon laban sa kanila, kundi bilang premyo din para sa kanilang mga ginawa. Itinuturing ng gobyernong Aquino na mas malala ang paglabag sa karapatang pantao noong mga nakalipas na administrasyong Arroyo. Bago pa man nahuli si General Palparan, binigyan ni Aquino ng matataas na posisyon sa militar ang mga dating general ni Arroyo na sina Anyo, Baladad at Visaya. Matatandaang si General Palparan ang naging bakal ng kamay ng dating Pangulong Arroyo laban sa insureksyon. Sa huling tala ng karapatan, umabot na sa 204 na kaso ng extrajudicial killings at 207 frustrated killings ang record mula noong 2010 hanggang sa kasalukuyan. Nagtago si Palparan sa loob ng 3 taon bago ito nahuli at sinisingil ng mga kaanak ng mga estudyante ng University of the Philippines na sina Empeño at Cadapan na pawang biktima ng sapilitang paggawa.
Hanggang sa ngayon, hindi pa rin naniniwala ang gobyernong Aquino na mayroong itong mga paglabag sa karapatang pantao. Dito po nagtatapos ang ating mga pangunahing balita. So ngayon po, gaya po ng nasabi natin kanina, ay pag-uusapan natin kung gaano nga ba o gaano kalaki o kung may connection ba ang martial law na nangyari noong 1970s dito po sa kasalukuyang rehimen ng Benigno Simeon Aquino III. Kaya live po via phone patch si dating Colonel Dante Simbulan. Magandang gabi po, Sir Dante. Magandang gabi rin sa inyo at sa inyong tagapagpakinig. Maraming salamat po sa pagpapaunlak po dito sa Radyo Migrante. We're very honored po na makasama namin kayo ngayong gabi. Okay, so maikli lang po, Sir Dante. Paki-share po sa ating mga listeners yung naging involvement niyo po nung martial law, nung nadeklara po yung batas militar sa Pilipinas. Nung ideklarang martial law sa Pilipinas, ako ay nagtuturo sa Philippine College of Commerce, ang Polytechnic University of the Philippines ngayon. Sumalungat ako at naging kritiko laban kay Marcos dahil ginagawa niyang parang private army ang armed forces. Hindi nagustuhan ng military ito dahil ako'y dating opisyal ng armed forces. Nag-graduate ako sa PMA. Naging kritiko ako sa pamahalaan sa palaging pagpanig ng gobyerno sa mayayaman at sa mga dayuhan. Naging lecturer ako at tumulong ako sa mga unyon ng manggagawa at magbubukid upang malaman nila ang kanilang karapatan sa ilalim ng batas. Ito ang mga dahilan kung bakit ako pinaaresto ni Marcos at naging bilanggong politikal 3 taon at 5 buwan. Tita Pet? Kayo po ba ay nagbigay ng mga political studies sa mga taga PMA nung kayo gusto ko ring mamulat ang mga sundalo at mga opisyal at sapagkat ang PMA ay ang pinanggagalingan ng mga general at mga namumuno sa armed forces, gusto kong mabukas ang kanilang mata na ang AFP ay pinagtatanggol lamang ang interes ng mga namumuno sa ating gobyerno at ito'y ang mga malalaking ang mayayaman at ginagamit nga ang militar para sugpuin ang mga mahihirap sa kanilang pakikibaka para mabago ang kanilang kabuhayan. Sir, gaano po kalaki ang impluwensya ng militar sa panahon ng pamumuno ni Ferdinand Marcos? Ay napakalaki sapagkat nung ideklarang martial law siya ang commander-in-chief ng armed forces at binigyan ng maraming karapatan at kapangyarihan ng militar. Merong naging provincial governor, merong naging tagapamahala ng Meralco at iba pang mga malalaking korporasyon sa Pilipinas. Ginoong Simbulan, may isa po akong itatanong. Ito yung pinaktampok pong isyu ngayon, yung pagkakahuli kay Jovito Palparan. Mula po sa panahon ni Marcos papunta sa panahon ni Aquino, ano po ang masasabi nyo sa pagtrato ng gobyernong ito sa issue ni Palparan? Dahil ang huling balita ay binalik sa kustodiya ng Philippine Army na binabanggit ng mga progresibong grupo na ito ay ang tinatawag na back to the barracks policy ng gobyerno. Parang premyo pa nga, ibig sabihin. Dahil sa kanyang mga umano ay pagiging berdugo. Ang military ay pinagtatanggol si Palparan sapagkat ang ginawa ni Palparan ay sumusunod lamang sa utos ng commander-in-chief at ito ay sinusugpo ang mga karapatan ng mamamayan. Kaya nga si Palparan sa bawat lugar na kung saan siya ma-assign palaging maraming pinagpapatay at nagdi-disappear, pinaguhuli sa mga
lumalaban para sa karapatan ng mahihirap. Hanggang ngayon, siya nga ay dinimanda sa pagkawala ng 2 estudyante sa UP. At siya ay nililitis sa Bulacan. Nagdahilan siya na baka raw siya ay patayin ng mga bilanggong political doon. Kaya nilipat siya sa sa Philippine Army sa Fort Bonifacio. Yung mga nandoon ay dating mga kasamahan niya Kaya siya ay pinagtatanggol. Sa katunayan, 2 taon siyang hinahanap, nagtatago, hindi naman hinuhuli. Alam ng military kung saan siya, pero hindi hinuhuli dahil kasama rin nila. Ang ginawa ni Palparan ay ginagawa rin ng mga military ngayon. Ginoong Simbulan, yung mga nagde-defend kay dating Presidente Marcos na sinasabi nilang actually hindi naman siya may aksalanan ng mga pang-aabuso ng militar. Sinasabi nilang yung mga militar mismo ang nang-aabuso. Ano ho ang tingin natin doon? Ang mga military ay sumusunod lamang sa kautusan ng pamalahan. Dahil commander-in-chief ang presidente, siyempre sumusunod sila sa kagustuhan. Kaya hindi totoo yung ang presidente o yung namumuno sa ating gobyerno ay walang kinalaman sa mga abuso at human rights violation ng military. Sapagkat kaya nagkakaroon ng human rights violation ay dahil sa pinagtatanggol nila ang interes ng mga nasa gobyerno at ang mga dayuhang nangangalakal sa Pilipinas. So hindi totoo na walang kinalaman yung presidente. So ano po yung intensyon ni Marcos sa kanyang pagdedeklara ng martial law? Ang martial law ay dineklara ni Marcos dahilan sa 2 bagay. Unang-una, namumulat yung mga tao, lalo na dahil sa mga aktivista ay tinutulungan ng mga mahihirap para imulat ang kanilang karapatan pantao, ang lahat ng karapatan at ipagtanggol ito. Ang tingin ng gobyerno ni Marcos ay ito ay threat sa kanilang posisyon. At pangalawa, nag-aaway-away din yung tawag nating oligarchs, yung mga mayayaman, ang mga Lopez, Jacinto, Osmeña, kalaban nila Marcos, Benedicto, puro namang mayayaman itong naglalaban na ito kaya ang ginawa ni Marcos ay idineklara ang martial law para kunin lahat niya yung kapangyarihan sa gobyerno. Pero ngayong araw po mismo yung anibersaryo nung formal na deklarasyon ng martial law. Pero before pa po nun ay may ebidensya na malaki yung impluwensya nung rehimeng Marcos nung panahong yon. Pagkatapos po nun, ano pong naging epekto nun sa inyo nung kayo ay naging kritiko ng rehimen, at paano nyo po ikukumpara yung panahong iyon dun sa mga nakalipas na administrasyon pagkatapos nung kay Marcos? Well, sinabi ko nga na ako'y tinarget ng Marcos regime dahil nga nagturo ako sa PMA at meron akong mga naging estudyante na naging rebelde, si Corpus at si Tagamulila. At yung mga yun ay hindi ko naman sinabing lumahok sila sa sumama sila sa NPA. Ngunit sila ay sumama sa NPA. Binibintang sa akin yun. Sabi ko, hindi, wala naman akong kinalaman. Yun ang kagustuhan nila. Dahil nakikita nila ang
corruption sa military at ang pagtatanggol ng militar sa mga interes lamang ng iilan sa ating bansa. Yun ang tinuturo ko sa mga kababayan natin na imulat ang mga mata ng mga tao sa kanilang sa kanilang interes at sa kanilang karapatan at ipagtanggol ito. Ginoong Simbulan, ang isa pa pong issue na ninanais malaman ng sambayanan ay ito pong sinusulong ng Pangulong Aquino na charter change. Ano po ang tingin niyo dito? Kasi nung panahon po ni Marcos, meron siyang ginawang snap elections para mapanatili ang kanyang kapangyarihan sa gobyerno. Sa tingin niyo ba may ganitong tendensya ang BS Aquino na mapanatili ang kanyang posisyon sa gobyerno para maisulong pa ang interes ng US Aquino rehimen? Si Aquino ay may tendency na maging authoritarian kagaya ni Marcos. Halimbawa, sinasabi niya na nilalabanan niya yung ang corrupt sa gobyerno. Samantalang lalong lumalaki yata ang corruption sa gobyerno. At gusto niyang palitan ang konstitusyon para makuha din niya, kontrolado na niya yung Kongreso dahil sinusuhulan yung mga kongresista sa pamamagitan ng pork barrel. Kaya nakukuha niya yung kanilang suporta sa lahat ng gusto niya. Ngayon, ang Supreme Court ay sinabing yung tinatawag nilang DAP, yung Development Assistance Program ni Aquino na mga bilyong-bilyong pera ng taong bayan ang nilulustay, pumupunta sa bulsa ng mga kongresista, sa mga nasa gobyerno, at saka gumawa sila ng mga fake NGOs. Kunwari, merong non-governmental organization. Pero ito ay mga gawa-gawa lamang, hindi tunay. So, ang corruption, yung sabi niyang kung walang corrupt, walang mahirap. Hindi totoo yun. Sa katunayan, dumami ang corruption, dumami rin ang mahirap. Tita Pet? Sige sir, go ahead sir. Isa pa, siya ay sunod-sunuran din sa mga dayuhan, lalo na sa Amerikano. Halimbawa, pinaalis natin noong 1992 yung mga base militar, ngunit binabalik ni Aquino sa pamamagitan ng tinatawag nilang Visiting Forces Agreement, at saka yung isa pa, yung EDCA. Yes, yung Enhanced Defense Cooperation Agreement. Oo. Sa makatuwid, noon ang mga base militar lang ng Amerikano ay yung kokonti lamang, Clark at Subic. At saka ilang pa. Ngayon, ang buong Pilipinas ay pwedeng gawing base ng Amerikano. Bakit ayaw natin ito? Dahil lumalabag sa karapatan. Unang-una, labag sa saligang batas. Ang saligang batas ay binabawal ang presence ng mga dayuhang militar sa Pilipinas. Sa makatuwid, nilalabag niya itong saligang batas. So, Ginoong Simbulan, yung di bali yan yung bahagi ng imperialismo dun sa ating bansa. Noong bang binanggit din nyo na nagbibigay din kayo ng mga aralin dun sa mga union noong panahon bago mag-martial law, ganun ho ba? O pagkayari na ng martial law? Noon, at saka pero ngayon nandito ako sa Amerika. Pero pag uwi ko, kinukumbida rin ako ng
mga aktivista Oo, na mas tumulong sa pagmumulat sa karapatan ng mga mahihirap, ng mga manggagawa at mga magsasaka. Dahil itong mga ito ang mga manggagawa at magsasaka ine-exploit dahil sila'y hindi nila alam ang kanilang karapatan. Kaya ito'y pinagsasamantalahan ng mga malalaking landlords at saka mga malalaking korporasyon, negosyante. So, sa esensya ho, ano yung nakalagay doon na aralin tungkol sa kondisyon sa ating bansa? Ano ho yung mga main na issue na dapat malaman ng mga mamamayan? Well, unang-una, palagay ko ay dapat na ipagtanggol natin ang karapatan ng mamamayan dahil puro panlilin lang ang ginagawa ng gobyerno. Tulad ng nabanggit ko meron daw economic development, sabi ni Aquino at ang kanyang mga tagapagtanggol. Pero ang totoo ay ilan lamang ang yumayaman, ang higit na nakararami ay mahirap pa rin. Dumadami ang mahirap. Na meron daw tayong demokrasya, pero ang demokrasya ang galing sa Greek word na demos kratos. Ang ibig sabihin nito rule of the people. Doon sa Pilipinas, it's rule of the few. Yung mayayaman, yung political dynasty o yung tinatawag ng oligarchs, yun ang namumuno sa ating bansa. Sir Dante, nung panahon ni Marcos, meron na pag-usapan natin kanina yung a little bit of yung imperialismo, yung foreign domination, at saka dun sa panahon din ni Marcos usog-uso yung graft and corruption, yung yung pangabuso sa mga pisante at saka sa mga manggagawang bukid sa kanayunan, yung militarisasyon po at saka paglabag po sa karapatang pantao at yung labor export policy po na binuo mismo ng dating Pangulong Marcos. To this day po, itong contemporary times na po ito ay existing pa rin siya at this point in time. Ano ho ang sa tingin ninyo? Meron pa rin bang martial law na nagaganap sa Pilipinas or maisensya ba ng martial law? What do you think about this po? Actually, ang tingin ko ay walang fundamental na pagbabago sa nangyari. Ang nangyari lang yun, puro panlilin lang sinasabi. Ngunit halimbawa yung role ng Amerika sa atin, sa Pilipinas, nandun pa rin. Sapagkat ang Amerika ay maraming interes sa Pilipinas, sila ang pinakamalaking US foreign investment ay yun ang pinakamalaki sa Pilipinas. Meron silang libo-libong hektaryang plantation gaya ng Dole, Del Monte, maraming minahan at sila nakikinabang itong mga dayuhan na ito na kunwari ay tinutulungan tayo ng Amerikano, pero ang interest ng Amerikano ay unang-una ang yung economic interest, pangalawa yung tinatawag nating strategic interest. Ang Amerikano ay meron silang global empire. Marami silang interest sa buong mundo. At kaya nga sila'y nakikialam at maraming military intervention sa iba't ibang bansa. Isa rito ang Pilipinas. Nandun ang mga sundalo at Amerikano sa Pilipinas. Kunwari, visiting forces lang daw, pero hindi naman umaalis. Ang bisita ay may taning, hindi naman habang panahon nagbibisita sila. Pero ganun ang nangyayari. Ilang mahigit na 10 taon na yung visiting forces ay nandun pa rin sa ating bansa. At si Aquino ay pinalalawak pa ito.
Yun ang yung hindi tayo unlad kung tayo ay sunod-sunuran lamang sa mga dayuhan. Para po sa mga nakikinig sa atin ngayon, ang Labor Export Policy po, ito po yung na pulisiya na pinirmahan po ng dating Pangulong Ferdinand Marcos upang sapilitan ang migrasyon ng mga Pilipino dahil po sa kalaki-laki ng utang ni Marcos sa International Monetary Fund at saka sa World Bank. So ganun po, marami pong lumalabas sa mga Pilipino araw-araw, and to date po, meron na pong 5,017 po na mga Pilipino lumalabas sa Pilipinas araw-araw upang mag-survive at makipagsapalaran sa ibang bansa. Yun lang po yung pupunto ko. Then, go ahead, Tita Pet. Ginong Simbulan, yung binanggit nyo kanina na foreign control nga ng US sa Pilipinas, yun ay both economic at saka military. Yung military dahil dun sa mga korporasyon na andun sa Pilipinas na foreign. Tapos tuloy yung mga nasa gobyerno naman natin, sila naman yung tumutulong dun sa mga nagkokontrol na yan na dayuhan. Tapos ang nangyayari tuloy sa atin, yung agrarian economy natin, bumabagsak, hindi ba? So, parang isang sistema na kayang-kaya nilang anong tawag doon? Abusuhin, kayang-kaya nilang i-control. Ano yung ating nakikitang paraan para yan ay mabago? Unang-una, tingin ko dyan ay ang higit na nakararami. Actually, ang namumuno sa ating bansa ay yun lang iilan. Yung mga political dynasty, sila mga pamilya nila, palit-palitan lamang. Ang higit na nakararami, siguro mahigit sa 80% sa ating mamamayan ay yung mahihirap. Kaya ito naman ay ang kulang doon sa atin ay ang magkaisa ito at ipaglaban ang kanilang karapatan. Ngayon, ang ginagawa ng gobyerno, nasa puno ng ating gobyerno, ay sinusuhulan ng mga mamamayan. Sa halimbawa, sa election, binibili ang mga boto nito. At saka, dahil mahirap naman yung mga tao, ay tinatanggap at binoboto yung kaya sila ay hanggat hindi nagkakaisa yung mga mamamayan ay mamumuno pa rin itong mga iilan. Kaya nga yung ang ating obligasyon, yung mga nakakaalam sa problema natin ay imulat ang mamamayan, at pag ito'y namulat ay ididemanda nila yung kanilang karapatan, at saka kung yung mga mahirap, halimbawa ngayon yung medical care, hindi pantay ang yung mayayaman, malalaking sa mga mahusay na ospital, pero yung mahirap hindi man sila makabayad sa mga medicine at sa ospital. Kaya maraming namamatay sa mahirap. Kung sila'y mamulat at ididemanda nila na ito'y baguhin natin ang sistema at itayo natin ang tunay na demokrasya, ang demokrasya, ang ibig sabihin ay yung higit na nakararami ang siyang mamumuno sa gobyerno, ay gaganda yung kabuhayan ng higit na nakararami. Tanong ko lang po, sir, ay ngayong linggo nasa US si President Aquino para sa kanyang trip para sa mga ibang negosasyon galing sa Europa. So tumungo na siya sa US. Kung may pagkakataon po kayong bigyan siya ng advice para sa kanya? Well, ang masasabi ko ay gawing totoo yung kanyang pangako na
ang mga mamamayan daw ang siyang boss niya. Ang nangyayari, ang boss niya mga dayuhan ngayon, palagay ko, kahit nabigyan ng advice ng ganoon, hindi niya susundin kasi sapagkat siya nasa panig ng mga malaking landlord, sindero yung pamilya niya So hindi babaguhin yung inihingi ng mahihirap. Halimbawa, yung mga manggagawa at mga magbubukid. Ang mga magbubukid ay maraming walang lupa, ngunit ang mga hasendero ay ang dami-dami pa nilang land holdings. Isa rito ang Hacienda Luisita, pamilya ng Cojuangco at Aquino. Ayaw, kunwari, dinidistribute. Hindi naman, ginagawa lang mga korporasyon, agribusiness, at yung mga dating tenants ay ginagawang workers. Hindi naman binabayaran ng tama, kaya sumayaman pa rin yung mga may-ari at ang mahihirap ay ganun pa rin. Isang kayod, isang tukay, nga sa Tagalog. Ginoong Simbulan, isa hong malaking issue rin sa Pilipinas ay yung peace na ginawa sa Bangsamoro. At gusto ko lang ikabit yon dun sa isinusulong naman ng mga progresibong grupo, yung peace naman, NDF peace panel na ayaw pansinin ng gobyernong Aquino. Ano po ang inyong pagtingin dito? Ang MILF at saka yung gobyerno ay nagkasundo sapagkat ang MILF ang namumuno ay mga sultan, mga dato, yung mga mayayaman sa mga Muslim. Sa makatwid sila nagkasundo na halimbawa bibigyan ng investment o tulong ay yan naman ay hindi pupunta sa masses, sa Moro masses. Yun ay mabubulsa rin sa mga elite na Moro na mamumuno. Sa makatuwid ay nagkakamutan lang sila ng likod. Samantalang tayo naman ang peace process ng NDF at saka gobyerno ay hinihingi natin yung talagang ugat ng problema sa Pilipinas. Ang ugat na ito ay una ang mga mahihirap, ang mga magbubukid ay magkaroon ng lupa. Tsaka yung karapatan ng mga manggagawa ay kanilang acknowledge na ito ay tama. At hindi lamang yun nga yung isa pa, yung alisin natin, hindi tayo uunlad habang foreign domination at foreign intervention sa Philippine affairs ay naroroon. Dahil sunod-sunuran tayo, para tayong tail of the US kite. Ika nga. Na kung saan pumunta yung kite, ay doon tayo. Halimbawa, pag gumera ang Amerika, halimbawa sa Korean War, ay kahit wala tayong alitan sa mga tao ng Korea, ay pumunta tayo doon, nakipaglaban. Sa Vietnam, ganun din. Wala naman hindi naman natin kalaban yung mga mamamayan ng Vietnamese, pero nagpadala tayo na libo-libong sundalo. Right. Sir Dante, very last question po, kasi unfortunately po magtatapos na po yung ating interview. Maikli lang po, bakit napakalaki ng interest ng US sa Pilipinas at mensahe po para sa mga henerasyon na hindi po nakaranas ng batas militar? Ayun nga, nabanggit ko na kanina yung nakikialam mga Amerikano sa Pilipinas dahil nga yung kanilang economic interest at saka yung strategic interest nila. Gustong ipagtanggol ng US Empire, yung tinatawag na imperialismo. Ang ibig sabihin yun ang kanilang economic interest ay nasa buong sa global interest nila. Isa rito, halimbawa, bakit sila nasa Korea? Marami libo-libong sundalo doon. Bakit sila nasa Japan?
bakit sila nasa Okinawa, sa Pilipinas. Ibig sabihin gusto nilang ipagtanggol yung interest nila sa lugar, sa sa Middle East ganoon din. Nakikialam sila sa Syria, nakikialam sila sa Iraq, nakikialam sila sa Africa, sa Libya. Dahil marami silang economic interest doon. Ito ang dahilan kung bakit sila nakikialam. At saka mensahe po ninyo, sir, para sa mga henerasyon ngayon. Maikli lang po. Mensahe po ngayon sa mga henerasyong hindi nakaranas ng batas militar. Okay. Ang aking payo ay ituloy natin ang pagpapaliwanag sa ating mga kababayan upang sila'y mamulat sa kanilang karapatan at ito ay pagtanggol. Huwag tayong makinig sa mga nasa gobyerno na mumuno sapagkat ito naman ay ang kanilang pinagtatanggol ang kanilang sariling interest lamang, hindi interest ng mamamayan. Kaya ating let us continue our efforts in helping the people, especially the exploited and the oppressed, to know their rights at saka para ipagtanggol ng mga ito. Maraming salamat, dating Colonel Dante Simbulan. Maraming salamat po, sir, at mabuhay po kayo. Buhay po kayo. Buhay po kayo. Walang anuman. Salamat din. Okay. Napaka-interesting no ng ating discussion ngayong gabi. So bago tayo magtapos sa ating feature interview, ating synthesis ngayong gabi? Oo. So narinig natin ngayong gabi sa 42nd anniversary ng Batas Militar. Noong panahong ni Marcos sa Pilipinas ay isang pagtanaw sa aral mula sa kasaysayan ng pakikibakan ng sambayan ng Pilipino laban sa imperialismong US, katutubong feudalismo at bureaucrat capitalism na patuloy na nagahari hanggang sa kasalukuyan dun sa rehimeng Benigno Simeon Aquino III. So ayon nga sa panauhin natin, mayor na usapin ang karakter ng lipunang Pilipino na malakolonyal at malapyudal na siyang kalagayang nagpapahirap sa mga mamamayan na patuloy na nakikibaka at patuloy na umuugat dun sa mga pag-organisa among themselves para puksain itong mga problema sa lipunang Pilipino. So dahil dyan ay bigyan natin ng isang bagsak yung ating panauhin ngayon. Isang bagsak. Ayun, maraming salamat dating Colonel Dante Simbulan. Up next po ang Pulso ng Migrante kung saan po maririnig natin ang opinyon ng ating mga kababayan ukol po sa batas militar na nangyari po sa Pilipinas. Sa Baguio College, binagsak niya yung martial law. Kinat yung klase namin, suspende lahat. Pinauwi kami sa probinsya. Probinsya ako from Baguio. Pagdating sa terminal ng bus, pinaguhuli kami ng mga pulis dahil uso na ng long hair. So dinala kami sa presinto. Pinagugupit kami kahit paano lang. Tsaka lang kami pinauwi. Ewan, parang akala nila nun, lahat ng estudyante, aktivista. Sa mga loob namin nun dahil wala naman kami kasalanan, nag-aaral lang kami para sa future, di ba? Tapos ginanong kami ng mga militar. Alas parehas din noon kasi marami rin nawawala Basta alam nilang kalabang ka, talagang dudukutin ka at mawawala ka. Yung magiging sitwasyon, kung ganyan ang sitwasyon ngayon, wala rin. Hindi pa rin mawawala yung corruption sa atin. Ganun pa rin. Palagay ko nabawasan kaya binibisto lang yung iba, di ba? Wala na yata talagang magbago kahit sinong mamuno. Magkaisa tayo. Para sa bayan, di ba? Para sa mawala lahat ng mga katiwalian na yan. Kasi yung pagpapalakad niya dati is it's like Adolf Hitler ba yun? Yung masyado siyang tawag dito, lahat ng ini-impose niya is batas talaga na dapat sundin. Panahon ni Marcos, bawal ang radyo.
Tapos, bawal magsalita against sa presidente. Siguro mas maganda humanap ng ibang presidente na hindi corrupt. In time na magiging presidente na walang gagawing corruption or meron man sa kanyang mga galamay pero hindi actually siya. Kasi kung laging may pork barrel naano yung pati yung mga teacher pati mga empleyado na kukunti na nga yung kinikita. Tapos ganun pa yung magiging ng gobyerno, kaya nga lahat ng tao halos magpupunta sa abroad, 'di ba? Yun ang pinakadahilan kung bakit tayo halos lahat ng Pilipino sa buong mundo mayroong Pilipino kasi yun ang pamamalakad ng gobyerno ng Pilipinas. Sa daang Mindiola, tagumpay ang awit. Marami raw bawal pagkatapos may curfew. Para sa kanila, syempre naanohan ko din yun. Tsaka noon daw nung nag-martial law daw, kinuha daw lahat ang lalaki. Yun ang sabi nila. Hindi naman ako natakot kasi mga kapatid ko naman, wala namang mga tawag dito, walang mga atraso. Ating bayan, kung ang sambayanan ay may kalayaan. Parang sa palagay ko ano rin lumalabas pa rin yung mga korupsyon sa Pilipinas Kaya ewan ko lang siguro parang parehas din Ayun nga bakit 'di ba parang pira din ng mga galing abroad mga nakurap na mga kwan. So I think parang walang kaunti lang siguro ang pagkakaiba pero hindi ko masasabi dahil nga nandito ako sa kwan, hindi ko rin alam kung anong nangyayari araw-araw sa Pinas. So maaari siguro dahil nga bakit lumalabas ngayon yung malaking kagaya ng pork barrel, malaking yun, malaking problema ng gobyerno yun, malaking corruption yun. So parang din, walang pagkakaiba, ganun ang nangyayari. Pero yung mga binabayad natin dito, kagaya pagbuhay natin, yung mga binabayad natin, malaking tulong sa Pilipinas yun. Sana kung hindi ganun ang nangyayari ng corruption. Pero hindi iniisip ko nga kung paano nangyayari yun may naman, kumpleto naman tayo ng gobyerno. Bakit nangyayari kung baka inside job nga, may corruption pa rin, hindi pa rin tumigil yung corruption. So Linda, ang ganun pa rin kasi ibig sabihin yung tagal ng panahon na yun hindi pa rin makita ba yung pagbabago, parang ngayon pa rin. So parang kung sana kung maganda yung simulain nila na ganun para sa mga tulad natin mga OFW, dapat nakikita natin yung na may pag-unlad, may pagbabago, may pag-asa na nakikita, pero parang ganun pa rin. Gusto ko na dito kasi dito pa parang feeling mo na yung totoo lang, parang feeling ko na safe ako. Ganun na sa tingin ko. Kulang sa gobyerno natin na hindi nila nabibigyan ng pansin. Ang nabibigyan kasi nila ng pansin, alam mo ba, yung parang napapaboran yung mga nakaupo lang sa pwesto, sila lang yung parang umuunlad, sila lang yung nagbabago dahil kumbaga ang kinukuha nila pera ng bayan. Lalo na tayo, 'di ba? So sana yung bang parang makita, pumunta ka na lang sa sa consulate. Ewan, ganun pa rin. Ibig ko sabihin, hindi pa rin yung bang walang talagang changes. Ano ba yun? Yung hindi sapat. Kumbaga, may kulang at kulang pa rin. Ay tula ng kaligayahan at hindi natin gusto yung Marcelo sapagkat isa lang ang nag-order niyan. Paano naman tayo na gusto nating ipakita sa taong sa mamamayan na tayo ay dapat
magkaroon tayo ng voice na sarili natin. Hindi yung tayo ina-under ng isang pamahalan ng pamagitan ng martial law. Sa Cebu ako, nung martial law. Noon, ako'y nagtatrabaho sa Cebu noon at nakita na bigla na lang kami nung idineklara ni Presidente Marcos na martial law. So tayo nabigla at siyempre natakot tayo sapagkat maraming mga pangyayari no na hindi natin inaasahan na ganun pala ang pagpapatupad ng martial law. So kinabahan tayong lahat. So hindi natin gusto yung martial law. May sarili tayong paninindigan, dapat natin, sabihin natin kung ano yung nararamdaman natin sa mga namamahala ng ating bansa. Okay, yun po. Doon nagtatapos ang ating puso na migrante. At Tita Pet, may pahabol ka sa ating discussion ngayong gabi. Naramdaman ko kasi doon sa habang nakikinig kay Ginoong Simbulan at saka doon sa ating pulso na yung napakahalaga ng mga nangyari noong tinatawag na first quarter storm at pagma-martial law ni Marcos. Dahil diyan natin nakita yung tapang naman at saka yung pag-iisip ng mga estudyante at mga manggagawa at saka magsasaka nung mga panahon yon, dahil nakita nila yung sitwasyon, yung totoong sitwasyon ng bayan nung araw. At sila ay nag-decide na magkaisa at magprotesta laban dyan. So sa ating mga migrante dito sa Canada, maraming nakakaalala ng panahong yan, at yun namang mga taong hindi nakaranas pero naiintindihan nila yung mga problema na nangyari nung magandang aral din sa atin na kailangan nating ipagpatuloy yung pagiging aware natin, yung pag-aaral natin sa mga kondisyon sa ating bayan, bakit tayo andito, at saka kung ano pa yung pwedeng magbago sa ating lipunan. Ayun, thank you Tita Pet. Bago tayo magtapos, announcements please. Ay, ako ba? Yes. Gusto niyo bang maging bahagi ng Radyo Migrante? Halina't sumali sa Radyo Migrante Collective. Kung ikaw ay interesado bilang volunteer, maaari kayong sumali sa mga pagsasanay at iba pang training na binibigay na programa. Ang mga bukas na posisyon ay board operator, tagapagbalita, tagapagsaliksik at social media archivist. Sumulat lamang sa aming email na radmig105.5fm. So, yan ay radmig105.5fm@gmail.com, o kaya tumawag sa numero 647-281-0652 para sa iba pang karagdagang impormasyon. Ayun, maraming salamat sa crew ng Radyo Migrante, si Ish, Jason, Tita Pet, Ate Mary, Kuya Louie, Tito Perry, maraming salamat. Up next ay si Roy Green Roy Green of Odyssey. Pabati daw kay Kulay, nakikinig daw siya ngayon. Okay, hello everyone. Ayun. Ate Nelia. JJ. Ayun, maraming salamat. Maraming salamat po at magandang gabi po sa ating lahat. Maging isang tagapagtanggol. Ang batas ba ay mas panig sa mapangapi kesa sa masa? O ang batas nga ba mas madalas ay kakampi